Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 13, 2023. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. We're not sure if she was a caregiver there in the south, but there was a music festival there, and there were a lot of people who were killed attending that music festival. Pagkasawi na ikatlong Pilipino na nadamay sa nangyayaring giyera sa pagitan ng bansang Israel at Palestine militant group na Hamas, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Habang unang batch ng repatriation ng mga OFW sa Israel magsisimula na sa October 16. Grupo ng mga magsasaka magkakasa ng isang linggong kilos protesta sa Maynila at Quezon City. May rally, may permit. Walang permit, walang rally. Ganun lang yan. Pero pinaplanong rally, paano nga ba uusad kung wala umanong permit ayon sa Quezon City Hall? Food and Drug Administration naglabas ng abiso sa pagtangkilik sa mga hindi notipikado at rehistradong cosmetic products. Habang health expert nagbigay ng babala sa publiko sa malalang idudulot ng paggamit ng mga pekeng pampaganda. Besties, excited na kaming mapanood yung Can't Buy Me Love na mapapanood din nyo sa Netflix at sa ating Balitang Showbiz. Most awaited primetime ng phenomenal love team Don Bell na Can't Buy Me Love, streaming na sa Netflix. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ubakit na sa 3 ang kumpirmadong nasawing Pinoy sa bakbakan ng Israel at Hamas Group. Habang mas maraming Pinoy sa Gaza gusto nang magpa-repatriate. May balitang A to Z si Billy Torres. Umakyat na sa 3 ang bilang ng mga Pilipinong nakumpirmang patay sa sorpresang pag-atake ng Hamas militant group sa Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kabilang ito sa mga nasawi sa nooy selebrasyon ng Israeli holiday. We're not sure if she was a caregiver there in the south, but there was a music festival there, and there were a lot of people who were killed attending that music festival, which is usually held during the Sukkot, which is an Israeli holiday, no? And what we understand is she was one of the attendees, and a lot of people died there. Ayon kay DFA Yusek Eduardo de Vega, alam na rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nakatakdang makipag-usap sa pamilya ng biktima sa pamamagitan ng phone call. Habang may 3 pang Pinoy na sa ngayon ay hindi pa rin nakikita. Sa Lunes, October 16, isasagawa ang unang batch ng repatriation sa 8 kababayan sa Israel. There are at least 22 Filipinos in Israel who have indicated that they want to go home. Once they arrive, they'll be given the proper assistance. Dahil wala pa rin bakas ng paghupa ng gulo, nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza na nanawagang makauwi na ng Pilipinas. And that's as of several hours ago. By now, baka umakyat na. So 92. You say 92? That's over 70%. Sa gitna nito, nagbanta ang Israel Defense Forces ng mas matinding opensiba laban sa Hamas. Kaya nanawagan ito sa higit 1 milyong sibilyan sa Gaza na mag-evacuate na. Umaasa naman si Yusek de Vega na makatulong ang United Nations sa pagbubukas ng humanitarian corridor para mabigyan daan ng pag-alis ng mga sibilyan. He said that the immediate concern is repatriation. But nobody right now can get in or out of Gaza. So repatriation, of course, is not yet possible at this time. And so this is a diplomatic initiative. We're in touch with the governments in the region and, of course, the United Nations. Ayon sa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, mabilis na umakyat sa 338,000 ang na-displace sa Gaza Strip. Higit 1,500 individual ang patay sa Gaza ayon sa Palestinian Health Ministry. Habang base sa datos ng Israel, mayroon ng higit 1,300 nasawi sa bakbakan. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Hindi nakikita ni NEDA Chief Arsenio Balisacan na maapektuhan ang ekonomiya ng bansa sa nangyayaring kaguluhan sa Israel. Ayon kay Balisacan, tiniyak nito kay Pangulong Marcos Jr. na walang magiging matinding epekto sa ekonomiya dahil wala namang gaanong trade and investment ang pinasa Israel at Palestine. Habang posible lamang maapektuhan,
kung madadamay na rin ang iba pang bansa sa Middle East na pangunahing supplier ng langis sa bansa. Sa ngayon, patuloy po ang ginagawang pagbabantay ng pamahalaan sa mga pag-atake sa Gaza at Israel. I guess the question is whether will it spread, will the conflict spread, and that's another matter now, because then if it gets into the supply chain, affecting the global movements of trade, and the effects can be even more substantial. But as of this date, we don't see any major impact on the economy. Inilabas na ng Malacanang ang 2024 regular holidays at special non-working days. Batay sa Proclamation Number 368 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mandato na ipatupad ng DOLE ang mga alituntunin para sa nasabing proklamasyon. Habang kapansin-pansin naman na inali sa national holiday ang People Power Revolution na ginugunita tuwing February 25. Ipinaliwanag naman ng palasyo kung bakit hindi nila sinama sa regular holiday ang People Power dahil tatapat naman daw ito ng linggo. Pero mananatili naman ang respeto ni PBBM sa paggunita ng EDSA People Power. Hindi na rin kasama sa national holidays ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha dahil ibabatay na ito sa Islamic calendar o lunar calendar. Samantala, isinisisi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang muling pagtaas ng problema sa iligal na droga ng bansa sa maluwag na drug war ng Administrasyong Marcos. Pahayag po ng senador, mas matindi ang kampanya kontra iligal na droga noong nakaraang Administrasyong Duterte na itinuturing pang madugong yugto ng grupong Human Rights Watch. Matatandaang batay sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umabot sa 6,235 ang kasong may kinalaman sa iligal na droga ang naitala sa panahon ng Administrasyong Duterte. Ngunit, 14 na buwan matapos po ang nakaraang termino, sinabi ni De La Rosa na muling lumalala ang problema ng iligal na droga sa Pilipinas at tila bulag at bingi ang pamahalaan dito. To put it bluntly, the direction that this administration is taking towards drug campaign is somehow hindi ganun ka-intense previous administration. Hindi ganun ka-intense. Kaya lumakas ang loob nila. Health expert nagbabala sa mga sakit na pwedeng makuha sa pagtangkilik sa mga cosmetic products na hindi FDA approved. Habang grupong Ban Toxic nais namang paigtingin ang enforcement ng Food and Drugs Administration para tuluyang masawata ang mga nagbebenta ng ganitong klaseng mga produkto. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa inilabas na abiso ng FDA, pinag-iingat ang publiko sa patuloy na pagtangkilik ng mga cosmetic product na hindi dumaan sa kanilang masusing pagsusuri dahil pwede itong magbigay ng kapahamakan at magdulot ng kamatayan. Dito sa sentro ng pamilihan sa lungsod ng Maynila, kaliwat kanan ng mga nagbebenta ng mga cosmetic product. Kaya naman si Charlina, sa isang taon ng sales lady ng mga lehitimong produkto, tukoy na niya kung ano ang peke. Kakapa mo yung pangalan niya, kung ba malalim yung yung guhit ng pangalan. At saka expiration nila, ito siya darker. Pag lighten, yun na yung fake. Dahil dagsa ang mga tumatangkilik sa mga ganitong klaseng produkto ng pampaganda, di malayo nila na maraming gumagaya. Maraming nanggagaya, sir, syempre. Kung mabenta yung products, gagayahin at gagayahin nila yan. Bagamat natutuwa ang grupong Ban Toxic sa paalala at abiso ng Food and Drugs Administration, may panawagan naman ang mga ito sa pamahalaan. Gumawa ng aksyon, magsagawa ng enforcement, post-marketing surveillance, and at the same time ay enforcement para talaga ma-prevent na yung pagbebenta nito. Ngayon kasi, hindi lang ito matatagpuan sa mga pampublikong pamilihan dahil mas talamak na ang bentahan nito
sa mga online shopping app. Halos dadami na naman yung ganitong klase mga produkto, abot kamay na ng mga tao itong mga produktong ito, mas inaasahan talaga natin na mas maging visible sila. Patuloy din na sinusulong ng grupo na reviewin ang e-commerce law na saklaw ng DTI, FDA at DOH. Dito kasi sa JAW na ito, mas binibigyan ng kapangyarihan yung gobyerno para kausapin yung mga online shopping platforms at papanagutin dito sa pagbebenta, especially kung mga prohibited, banned, restricted, unnotified, unregistered na mga produkto na ibinebenta online. Pero hanggang sa ngayon nila ay wala pang aksyon ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat tumutok dito. Kaya naman pinag-iingat ng mga eksperto sa kalusugan ng publiko sa mga ganitong pagtangkilik na hindi aprobado ng FDA. Nakakamatay po ang mercury nakakamatay po yun pagka above the limit. Nagiging lethal na yung dosage kumbaga nung level nun. Ayon kay Dr. Ray Salinel, hindi ito agad-agad na magkakaroon ng adverse effect, kundi paunti-untian niya ang paglabas ng sintomas nito. Gumanda ka nga, gumanda ang kutis mo, gumapo ka nga. Ganyan-ganyan. Kaso nga lang, eventually, nabaldado ka. Humina resistensya mo. Naging masasakitin ka na. Okay? Naging anemic ka na. Ang mercury content kasi ng mga peking cosmetic products ay lagpas sa itinakda lamang ng mga eksperto na pawang delikado sa kalusugan ng tao. Mga mercury na yan, yung mga lead. Anak ko, sa mga epekto yun sa mga nerves natin, sa red blood cell natin, sa white blood cell natin, sa mga neurons natin, sa mga muscle natin. Naku, kidney po natin, liver po natin, maapektuhan. Pinapayuhan ng FDA ang publiko na huwag mag-atubiling magsumbong sa kanilang tanggapan kapag nakabili ng mga ipinagbabawal na produkto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news naman tayo. Abiso sa mga motorista, nakamba sa susunod na linggo ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa monitoring ng Department of Energy, 40 hanggang 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa diesel, habang naglalaro sa 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang bawas presyo naman sa kada litro ng kerosene. Bunso dito ng ginagawang pagbalanse ng Saudi Arabia sa supply nito para mapunan ang pangangailangan ng kanilang North Asian customers. Gayon din ang bumubuting naunang ipinataw na sanction sa Venezuela. Nag-ahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa planong tigil pasada ng Transport Group na Manibela sa October 16 sa Lunes. Ayon sa MMDA, magdi-deploy sila ng 20 vehicular assets para maghatid ng libreng sakay sa mga pasahero. Habang ipinag-utos din ng MMDA ang single dispatch sa mga asset o sasakyan ng mga lokalidad at ng mga barangay. Samantala, tinitiyak naman ng MMDA sa publiko na wala dapat ikabahala sa transport strike dahil nakahanda na ang pamahalaan rito. Isang linggong kilos protesta ang ikinakasa ngayon ng mga grupo ng mga magsasaka bilang pagdiriwang ng Philippine Peasant Month ngayong Oktubre. Ilulunsad ang naturang rally sa 3 lungsod sa Metro Manila. Gayunpaman, binigyan din po ng mga otoridad na wala pa silang naisumiting permit para maglunsad ng kilos protesta. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nagsama-sama kanina ang kilosang manggagawa ng Pilipinas, ang Bantay Bigas, Amihan at Pamalakaya upang i-anunsyo ang ikakasang 1 linggong kilos protestang ilulunsad ng grupo mula October 15 hanggang October 20. Ayon sa grupo, October 15 din kasi ay ang International Rural Women's Day. World Hunger Day naman sa October 16, habang National Day of Protest Against Land Grabbing, Injustice and Hunger sa October 20. Pangungunahan ng grupong Amihan at Bantay Bigas ang rally sa Mendiola Peace Arc sa October 15 na siyang dadaluhan ng nasa 400 rallyista. Actually, ito ay diniklara din na pandaigdigang buwan ng pakikiisa sa mga magkasaka. No? International, itong month of October is a month of international solidarity
with peasants. Kaya nandyan din yung mga pakikiisa ng mga organisasyong magsasaka na nasa ilalim ng Asian Peasant Coalition at yung mga organisasyon na kaanib ng miyembro ng International League of People's Struggle. Ang panggagalingan ng ating mga magsasakang kababaihan ay mula Southern Tagalog, Central Luzon at Bicol. Susundan ito ng rally sa October 16 sa harap naman ng Department of Agriculture. Gayunpaman, pansamantala munang ihihinto ang rally sa October 17 upang sila ay makapagpahinga. Pero itutuloy ito sa October 18 na siyang sisimulan sa Malate sa Maynila at magtatapos sa harapan ng Cultural Center of the Philippines sa Pasay City sa pangunguna ng grupong Pamalakaya. Sa October 19 naman, alas 6 ng gabi ay magtitipon-tipon ang mga grupo ng magsasaka sa harapan ng National Housing Authority. Magmamarcha ang mga ralista sa harapan ng Department of Agrarian Reform. Habang sa October 20 ng alas 6 ng umaga naman ay sa Welcome Rotonda magtitipon-tipon ang nasa 2,000 protestante. Ang pagmamarcha naman ay magsisimula ng alas 8 ng umaga para bagtasin ang Mendiola Peace Arc. Giit ng grupo, nakapagpaalam na raw sila sa alkalde ng Quezon City at Manila City para sa idaraos na kilos protesta. Yung ipina-receive ni Kadaning Ramos, Danilo Ramos, ay as a national chairperson ng KMP ay mga formal na liham yan na ipinababatid sa Office of the Mayor ng Quezon City, Office of the Mayor ng City of Manila na may magaganap na mga ganitong activities. Gayunpaman, wala raw kasing natatanggap na liham ang Department of Public Order and Safety ng Quezon City mula sa grupo. Siyempre lahat ng rally kailangan. Hindi siya pwede kamoy. Hindi siya ng permit. Hindi pwede yung pakiramdaman lang kamoy dyan eh. Kailangan black and white yun. Kasi guguluhin sila ng pulis pag ganun ang ginawa nila. No permit, no rally. Ganun ang rito eh. Kaya hindi raw papayagan ng lungsod ang mga rallyista kung wala silang na-secure na permit to rally. But no permit, no rally ang Quezon City. Ganun lang kasimple. Hindi negotiable yun. Hindi pwede i-negotiate yun. Sa may rally, may permit. Walang permit, walang rally. Ganun lang yan. Pero paglilinaw ng grupo, hindi ito formal na application for permit. Kumbaga parang pinapaabot dahil sa mga punong bayan, punong lungsod ng Quezon City at City of Manila na may mga ganitong aktibidad ang mga magsasaka. Ang Manila Police District naman patuloy pa rin kinukumpirma kung mayroon nga ba talagang isinumiting permit to rally ang grupo sa kanilang lungsod. Hindi, wala akong may bibigay sa'yo pang confirmation dyan kasi wala pa akong binibigay sa akin ng kahit anong mga request nang galing dyan sa sinasabi mong grupo. At pinapakonfirm ko pa rin kasi yung kausap ko kayo na sir, sabi sa akin wala pa kami nare-receive. Kung meron man hindi pa bumababa doon sa opisina nila. Wala pang ibinibigay na pahayag ang Quezon City Police District ukol dito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tuloy na ang inaabangang ika-45 anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide sa Rizal Park at Quirino Grandstand sa Maynila bukas. Handa na ang gagamiting stage sa grandstand bukas, maging ang ibang mga booth at mga silya para sa mga dadalo sa nasabing pagdiriwang. Ito na rin ang inaasahang grand comeback ng JIL People sa Luneta dahil unang beses itong nagbalik sa nasabing lugar matapos ang 3 taong pagkahinto dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala, kabilang sa mga itatayong booth bukas ang mga tent ng Zoe Broadcasting Network para sa meet and greet ng ilang mga taong nasa harap at likod ng mga programa ng istasyon. Susunod sa Balitang A to Z. Sa likod ng kontrobersiya sa Gilas Philippine Olympic Committee o POC, tiniyak na mananatili ang gintong medalya sa Pinas. At sa ating Balitang Showbiz, most awaited prime time ng Phenomenal Love Team Don Bell na Can't Buy Me Love, streaming na sa Netflix. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Pinadeport na ng pamahalaan ang bagong batch ng mga illegal Chinese POGO worker mula sa grupo ng mga scammer na nahuli sa isang raid sa Las Piñas City noong June 30. Ayon kay Philippine Anti-Organized Crime Commission Officer Ronaldo Mendoza, ito na ikatlong batch ng mga Chinese national na pauuwiin sa kanilang bansa mula nang sila ay hulihin ng Philippine National Police. Dagdag pa nito, kabilang pa sa kanilang mga paglabag ang overstaying, walang working permit at immigration violation. Sinabi naman ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na otomatikong blacklisted na ang mga nahuling POGO workers sa bansa at hindi na sila maaaring makabalik pa sa Pilipinas. Naiuwi na sa bansa ang labinang overseas Filipino worker na si Margaret Garcia na pinatay sa Saudi Arabia. Tiniyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang tulong at benepisyong matatanggap ng pamilyang naiwan nito. Samantala, dinipensahan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang bansa kasunod po ng paratang ng China na pagiging provocative ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, katawa-tawa ang komento ng China, gayong kumikilos ang Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone at iginit ng China ang nangihimasok sa teritoryo ng bansa. Tiniyak naman ng Philippine Olympic Committee o POC na mananatiling gintong medalyang nakuha ng Gilas Pilipinas sa katatapos lamang na 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong nakaraang linggo. Ito ay matapos bumagsak sa isinagawang drug test ng mga atleta sa Gilas naturalized player Justin Brownlee nang magpositibo ito sa isang gamot na may kaugnayan sa cannabis. Paliwanag naman ni POC President Abraham Bambol Tolentino, hindi pa naman apektado ang medalya ng Pilipinas dahil dapat ay 2 pataas ang babagsak sa drug test sa isang koponan bago ito i-disqualify. Pwede pa namang iapila ni Brownlee ang kanyang kaso, ngunit maaari siyang masuspindi ng 2 taon sa lahat ng mga official basketball games kung mapapatunayan ito. Sa aming pagbabalik, most awaited prime time ng Phenomenal Love Team na pagbibidahan ng Don Bell na Can't Buy Me Love, streaming na sa Netflix. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Most awaited prime time ng Phenomenal Love Team Don Bell na Can't Buy Me Love, streaming na sa Netflix ngayong October 13. Ilang kapanapanabik na eksena ating silipin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Besties, excited na kaming mapanood yung Can't Buy Me Love na mapapanood niyo sa Netflix. Nag-umpisa na ang streaming sa Netflix ngayong araw, October 13, ang most awaited at kauna-unahang primetime ng Phenomenal Love Team, ang Don Bell na Can't Buy Me Love. Pinagbibidahan ito ni Doni Pangilinan at Bel Mariano na gaganap sa papel ni Bingo at Caroline na super magkaiba ang katayuan sa buhay at sa isang hindi sinasadyang pagkakataon ay magkukrus ang kanilang mga landas. Siguradong kilig to the bones ang Don Bell fans dahil sa mga kapanapanabig nitong mga eksena. Kwento ni Doni at Bel, very proud nga raw ang kanilang pamilya sa proyekto nilang dalawa. Samantala, mapapanood na rin ang unang pagbibidahang teleserye na Can't Buy Me Love sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, Jeepney TV, TFC at syempre dito sa A to Z simula October 16. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Inilunsad ng CMEO Inotech ang group art exhibition ng White Gallery na pinamagatang Don We Now Our Gay Apparel. Sana tama.
Tampok sa art exhibit na ito ang pinagsanib puwersa na sining at teknolohiya na likha ng iba't ibang mahuhusay na Pinoy artists. Ang Simeo Inotech ay kilala bilang isang training center para sa educational research. Ang pagbubukas ng exhibit ay pinangunahan ng kanilang direktor at dating DepEd Secretary Leonor Briones, habang dumalo rin sa exhibit na ito si Senator Sonny Angara. Samantala, bukas ang exhibit na ito sa publiko hanggang sa December 31 sa White Room Gallery tuwing Martes hanggang Biyernes mula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, tila may humahamon na sa Filipino drag queen at impersonator ni Taylor Swift na si Taylor Sheesh. Dahil tila when it comes to singing, ay kaya nitong gayahin ang music icon na si Whitney Houston. May kakabog na nga ba sa kanyang talento? Aba, kayo na pong humusga rito. Pasado ba sa taste ninyo mga kaibigan? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento po ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa Presidente at Spiritual Director ng Jesus is Lord Worldwide, Brother Eddie Villanueva. Ayon kay Brother Eddie, walang anumang bagay na maibibigay ang mundo para gawing kapanapanabik ang buhay, maliban sa paggawa ng mga gawain ng Diyos. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako po si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi Pilipinas, happy weekend!